Balikan na po natin yung search and rescue operations para kay Secretary Robredo at dalawa pa niyang kasamahan. Mula sa Masbate, may ulat on the spot si John Crisita. John? Pia, muli nga pinagpatuloy ang search and rescue operations para kay DILG Secretary Jesse Robredo at sa dalawa niyang kasamang piloto. Pagkatapos ang ilang minutong briefing ay muling sumabak sa diving operations sa mga rescue units sa patuloy na paghahanap ng bumagsak na eroplano. Nalulan si DILG Secretary Jesse Robredo at dalawang piloto. Target ng mga divers na makapaglatag ng mga markers para sa pagdive naman ng mga deep sea divers ng Navy at Coast Guard na gagamit ng trimix o pinaghalong nitrogen, oxygen at helium supply sa kanilang bitbiting tangke. Pasado alas 6 kanina, Pia, nang dumating ang mga tangke ng oxygen at helium na galing pa mula sa Cebu. Agad ito sinakay sa mga rubber boats ng Navy kasama ang mga kompresor na gagamitin para maisagawa ang paghahalo ng trimix sa mga barko ng Navy at Coast Guard. Susuyurin ng mga deep sea divers sa PIA ang dalawang quadrant na may sukat na 1 by 1 kilometer bawat quadrant na pinaniniwala ang lugar kung saan tinangay ng malakas na current ang bumagsak na eroplano. Paliwanag ng mga expert divers na kasama sa rescue operation, sa paggamit ng helium ay mas makakatagal sa ilalim ng dagat ang ating mga divers at makakaiwas sa problemang nitrogen narcosis, lalo pat inaasahan na mas malalim ang susuunging bahagi ng Masbate Bay ngayong araw. They'll be carrying 4 tanks each. 4 tanks? 4 tanks each. Bawat diver. Okay. Bawat diver. So it's very complicated process, even the diving. The trimix is used for technical diving. You can go down to as deep as like 266 feet and stay for 200 minutes. Depending sa blend yun Like, bukod dito, Pia, ay gagamit na rin ng decompression chamber ang napagmay-ari ng Philippine Coast Guard. Naka-standby ito para gamitin sa mga divers na maaring maka-encounter ng problema sa kanilang dive. Bukod sa mga na-recover sa aeroplano ay nakakita rin ng palatandaan ng mga divers na maaring ang nakaladkad ng malalakas na current ang aeroplano mula sa original na pinagbagsakan nito. Kino-conjecture na itong parang kinayod yung seabed May mga marka na kinayod yung seabed na nakita yung mga divers. Parang sa cart ba ng kalabaw na kinayod yung seabed na ganon, na ito yung dinaanan ng fuselage. No? Lamang palalim ng palalim. So doon maglo-localize at magfo-focus ang search and rescue diving. Sa mga oras na ito, Pia, ay namataan na natin dito sa command center si Pangulong Noynoy Aquino na personal na inaantabayanan itong mga magiging developments sa sinasagawang search and rescue operation. At anumang oras din ngayon na Pia, inaasahan na magkasagawa ng press briefing dito sa command center kung saan inaasahan ding ilalatag yung ilan sa mga detalye ng kanilang gagawing plano. Kabilang na itong pag-deploy ng dalawang barko na mayroong sonar capability at maging yung kahandaan ng Estados Unidos para magbigay ng ayuda para nga dito sa patuloy na paghahanap ng bumagsak na eroplano ni Secretary Robredo. Pia. John, balikan ko lang yung nasabi mo, no, na lalaliman nga nila yung diving operations nila ngayong araw na ito. Pero ibig ba sabihin nito, pati yung radius, lalawakan nila? Or kung ano yung radius ng kanilang search and rescue operations kahapon, yun pa rin ang parehong radius ngayong araw na ito? Pia, ngayong araw na to mas inaasahang mas focus na yung target area ng mga deep sea divers. Ito yung mga highly trained divers ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard, maging itong mga volunteers divers, no, mula sa Bicol Scuba Diving Club. At sinasabi nga nila na sa tulong na rin noong mga sonar feedbacks na nakukuha nila mula sa kanilang mga equipments at maging doon sa tracking na sinasagawa ngayon ng mga divers natin ay more or less, no, tumbok na nila yung posibleng lugar kung saan yung quadrant ika nga ni Secretary Marojas na maaring kinalalagyan ngayon nitong eroplano. Ang problema nga lang, Pia, kung mapasin mo, sinabi kanina ni Secretary Marojas sa kanyang soundbite na merong nakita mga marks, no, sa ocean bed. Ang ibig sabihin ay nakaladkad na yung eroplano mula doon sa kanyang original na kinalalagyan mula nung ito'y lumubog. At ito'y dahil na rin sa malakas na current dito nga sa Masbate Bay. Ang isa sa mga sinisilip ngayon ng mga divers kung hanggang sa mga oras na to
patuloy pa rin ang pag-usad ng eroplano dahil nga sa napakalakas na current sa ilalim ng Masbate Bay. Kaya patuloy yung pagsipat nila, pero yung area, as far as yung area is concerned, medyo mas lumiliit na ito at buhos na nga yung resources ng gobyerno at maging yung mga pribadong individual na tumutulong sa pagpapatuloy ng paghahanap nitong eroplano ni Secretary Robredo. Pia. John, nabanggit rin nung mga na-interview mo na mga eksperto, yung lalim na kaya ng mga divers up to about 260 plus feet. Gaano kalalim yung kung saan nakita yung skid marks o yung parte na sinasabi ni Secretary Rojas na parang kinayod yung seabed? Okay, yung nakitang skid marks ay mga around 150 feet. Ito yung naobserbahan ng mga divers na nakakita doon sa flight manifest na na-recover kahapon. Kung maalala mo, Pia, merong papeles na sakay itong eroplano at makikita nga natin na nandoon nga yung mga skid marks doon sa area ng 150 feet. At sinasabi nila na patuloy itong umuusad doon sa mas higit na malalim na bahagi ng Masbate Bay. Samantala, Pia, masabi ko lang, at ngayon kapapasok lang ngayon itong si Pangulong Noynoy Aquino sa loob nga nitong command center at kasama pa rin dito si DND Secretary Walter Gesmin at patuloy ang kanilang pag-uusap kasama yung iba pang mga membro ng task force at patuloy na inilalatag yung ilan sa mga latest updates at maging doon sa kanilang mga ikakasang paghahanda at inaasang pagpasok Pia nito nga mga deep sea divers dahil ito na nga yung isa sa mga inaantabayan ng pagkakataon sa tulong nitong Trimix gas na hawak na ngayon ng ating mga deep sea divers. Meron na silang equipment na maaring mag-propel sa kanila pababa doon sa mas malalalim na lugar at maaring magkaroon tayo ng significant find harinawa ngayong araw. Pia. Alright, dyan nakikita natin yung ating Pangulo na pinangungunahan nga itong command center, yung mga kaganapan dyan. May balita ba tayo? May reports tayo kung hanggang kailan mananatili ang ating Pangulo sa Masbate? Okay, Pia, wala pa rin tayong kumpirmasyon kung hanggang anong paaraw mag-stay dito ang Pangulo. Pero ang maliwanag dito, Pia, mula noong pumutok itong pagkakataong ito at sa buong araw kahapon hanggang ngayon ay talagang hindi siya bumibitaw. Tumututok siya sa lahat ng detalye. Sa tuwing mayroong report ng mga divers, sa tuwing mayroong na-recover, talagang agad siyang lumalabas at tumitingin at nakikipag-usap sa mga eksperto para malaman yung pinaka-best option ng ating mga rescue units para mabilis na mahanap itong eroplanong ito, Pia. Alright, John, makikibalita ulit kami sa iyo dyan. Maraming salamat. John Consulta, live mula sa Masbate.